Sa panahon natin, napakaraming sinasabi nga pagsubok sa devotion pa lang. Pagsubok na yung mga napapag-usapan. Dahil nga, kahit noon pa man, marami ng pagsubok sa mga iglesia, sa mga Kristiyano, maging sa mga anak ng Diyos na mga Israelita. Hindi nga po mauubos yung pagsubok na yan o yung mga pinagdadaanan na yan. O kahit yung sinasabing hamon ng buhay, hindi po talaga mauubos yan. Ang kagandahan lang po, kasama po natin ng Diyos, kasama natin yung nagbibigay sa atin ng katagumpayan. Sa aklat po ng Korinto, ito po yung sa sinulatan ni Pablo ang mga taga-Korinto. Mapapansin po natin doon yung pagnanais ng mga sangkatauhan na pagbabago. Nais po ng bawat isa, maging sa panahon naman natin ngayon, yung pagbabago na minimithi po ng bawat isa. Kaya nga po sa unang araw pa lang ng taon, meron na tayong mga tinatawag na kailangan gawin. Babaguhin ko na to. Meron tayong mga New Year's resolution na sinasabi, nililista pa natin yan. Kasi nais po natin na magkaroon po ng pagbabago bawat taon. Meron nga pong isinulat si Apostol Pablo, doon nga po sa Korinto, sa 2 Corinthians 5:17, sabi niya po rito, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Dito po tayo magpo-focus sa verse na to dahil yun nga po, ang gusto ng bawat isa, ng bawat tao o bawat Kristiyano ay pagbabago. At yung mga nakakasalamuhan natin, hinahanapan tayo ng ebidensya na totoo ba itong nagbago? Meron po kasing ganong pangyayari talaga na pagkilala ka bilang isang mananampalataya, hinahanap po talaga nila yung pagbabago sa buhay mo. Hinahanap po nila yung sinasabi mo sa pamumuhay mo. Eka nga, ito yung sinabi mo, dapat makita ko to sa iyo. Kasi ang isang tao, lalo't hindi pa mananampalataya, to see is to believe. Pero yun nga po, ang sabi ng talata na yon, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Ang may akda po nito si Apostol Pablo na sumusulat sa iglesia ng Korinto. Binanggit dito ni Apostol Pablo ang isang malawak na hanay ng mga isyo sa kanyang liham. Yung mga problema po kasi ng Korinto dati, kaya niya po sinulatan to. Sumasakit po ulo dito ni Apostol Pablo. Kumbaga, hindi niya po naman ito sinukuan Kasi naunawaan din ni Apostol Pablo yung kalalagayan ng bawat isa sa Korinto. Kahit siya nga po, alam niya yung sarili niya na, eto ko dati, hindi ako sinukuan ng Diyos Eto yung pagkatao ko dati. Pero nakikita niya to sa lugar ng Korinto. Kaya yung issue na to, tiningnan ni Apostol Pablo na isang hamon sa kanila, sa iglesia ng Korinto. Meron kasi ditong issue na pagkakawatak-watak, may functionalism, may immoralidad, legal na mga alitan sa pagitan ng mga mananampalataya. Meron pong ganung mga issue. Meron din po yung binanggit ni Apostol Pablo ang mga akusasyon laban sa kanyang otoridad. Meron din po kasing ganon. Yung mga pagkakabaha-bahagi, sabi, kay Apostol Pablo ako, kay Apollos ako, kay Pedro ako, mayroong mga ganong issue po. Isa po kasi sa issue noon ng mga mananampalataya yung pagkakabaha-bahagi. Sabi po rito, ang layunin po ni Apostol Pablo na kaya niya po ito sinulat upang patunayan ang nagpapabagong kapangyarihan ni Kristo sa gitna ng mga hamon tulad ng pagkakabaha-bahagi, kasalanan at mga maling aral. May tatlo lamang po tayong pag-aralan, yung pagkakabaha-bahagi, kasalanan at mga maling aral. Yun po kasi yung halos diniinan niya ron na malaking issue po sa lugar ng Korinto. Nangyayari po yung mga issue na yon sa panahon noon. Sa panahon din po ba natin, nakikita po ba natin din ito? Meron din po. Hindi lamang po sa mga kapanahonan nila Apostol Pablo nagkakaroon ng pagkakabaha-bahagi. Meron din po sa malalaking iglesia,
sa malalaking kongregasyon, nagkakaroon din po ng pagkakabahabahagi. Bakit kaya? Meron po kasing ganun talagang pagkakataon na sa loob ng isang kongregasyon, kamukha nga po ng sabi ni Sister Daisy kanina, magkakaiba kayo ng paniniwala, pareho ng pananampalataya. Bakit kaya sinabi nila pareho ng pananampalataya pero magkakaiba ng paniniwala? Meron po kasing ganon. Nananampalataya sila sa Diyos, pero sa ibang paraan. Kamukha po natin, nananampalataya po tayo na tayo ay ligtas, pero dahil sa biyaya. Sila naman po nananampalataya na sila ay ligtas dahil sa kanilang gawa. Kaya po may mga pagkakabahabahagi dahil meron silang ibang paniniwala ng kanilang kaligtasan. Sabi naman po dito, yung tatlong salita po na yung pagkakabahabahagi, kasalanan at mga maling aral. Meron naman po sa pag ikaw ay nakipag-isa na kay Kristo, para po naman maiwasan yun, meron naman po tayong ang pakikisa kay Kristo ay lubos na binabago ang pagkakakilanlan, layunin, o yung destiny, tadhana, pagka nakipag-isa ka na kay Kristo. Sabi pa nga po rito, sa Roma 7:18-19, sabi po ng Apostol Pablo, alam kong walang mabuting bagay na nanirirahan sa aking katawan, makalaman. Sa aking katawang makalaman, may kakayahan akong naisin ang mabuti, ngunit hindi nga lamang ito magawa, sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko, ang masamang hindi ko gusto, ang siya kong ginagawa. Ganun po talaga yung nararanasan ng isang tao dahil nandito pa po tayo sa ating katawan. Nais po nating magbago, pero napakarami pong hamon sa buhay. Marami pong hamon sa buhay na humahad lang para yung gusto ng Diyos, na kalooban ng Diyos na gawin sa atin, nagkakaroon po siya ng hadlang, nagkakaroon po ng hamon sa buhay. Kahit naranasan po ito ni Apostol Pablo. Kaya po binigyan niya ng diin dito yung nagpapabagong kapangyarihan ni Kristo sa gitna ng mga hamon ng buhay. Kasi ang totoong pagbabago po ay makikita lamang po natin ito kapag tumanggap ang isang tao sa ating Panginoong Jesucristo. Unang-una po, hamon ng buhay noon, yung pagkakabahabahagi. Maging sa panahon natin ngayon, nangyayari pa rin po yun. Sabi po rito, sa unang Korinto, kabanatang 1, talatang 10 hanggang 12, sabi rito, mga kapatid, ako'y nakikiusap sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, magkaisa kayo at huwag magkabahabahagi, maging sa pagkaunawa at pagpapasya. Meron po talaga pagkakabahabahagi noon, kaya nakiusap ang ating Apostol Pablo na magkaisa kayo. Dahil nakikita niya sa lugar ng Korinto yung pagkakabahabahagi nga po. Ipinakiusap niya sa mga tao doon, sa mga mananampalataya doon na magkaisa kayo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat ibinalita sa akin ng mga kasamahan ni Chloe na kayo raw ay nag-aaway-away. Yun nga po, hindi na magkaroon ng pagkakasundo, nag-aaway-away pa. Take note po, ito yung mga mananampalataya. Ito yung mga nasa iglesia ng Korinto. Itong tinutukoy ko, may nagsasabing kay Pablo ako, may nagsasabi namang ako'y kay Apollos, may iba pa rin nagsasabi kay Pedro ako, at may iba namang nagsasabi ako'y kay Kristo. Kaya nga po, nasabi rito ng ating Apostol Pablo na ako ba ang pinako sa krus? Nabanggit niya rin po rito yun. Ako ba yung ipinako sa krus? Hindi naman si Kristo Kaya ang tinutukoy niya rito, magkaisa kayo. Yung pagkakabahabahagi po na yon, yun nga lang po ang solusyon, yung magkaisa. Sabi ng verse 25 po, upang hindi magkaroon ng pagkakabahabahagi, binigyan niya po kagad ng solusyon dito. Upang hindi magkaroon ng pagkakabahabahagi, sa halip ay magmalasakit ang bawat bahagi sa isa't isa. Kung nasaktan ang isang bahagi, nasasaktan ang lahat. Kung pinararangalan ang isang bahagi, nagagalak ang lahat. Ang solusyon po doon sa pagkakabahabahagi
Ang sinasabi po ng ating Apostol Pablo is identity, ay yung pagkakakilanlan. Bakit po? Bakit ang solusyon ay ng pagkakabahabahagi ay identity? Isa pong solusyon yon dahil kamukha po masasabi po natin na sila ay nasa katawan ni Kristo. Katulad ng sinabi sa verse 27, kayo nga lahat ang iisang katawan ni Kristo at bawat isa sa inyo ay bahagi nito. Para po hindi magkaroon ng pagkakabahabahagi, isinadjust po ng nilinaw sa kanila ng ating Apostol Pablo na kayo ay isang katawan. Halimbawa po, yung isang katawan, marami pong function pero marami siyang kakayanang gawin, maraming parts, marami siyang bahagi pero isang katawan lamang. Katulad po ng mga samahan ng tricycle. Example po natin yun na kung ito po ay walang samahan o wala itong organisasyon, kanya-kanya po yan. Kung saan-saan nyo po yan makikita, wala pong isang terminal, kumbaga. Kakarelate po dito si Pastor kasi minsan namasada po si Pastor. Iyon po. Ganon din po ako, nakarelate po dito dahil nung dati po ako'y namamasada, may tinatawag po na sibat. Yung sibat po, yung hindi ka pipila. Dumiskarte ka ng sarili mong diskarte. Gawin mo kung ano dapat mong gawin para mamasada o kumita. Iyon po yung sinasabi na kung hindi ka kasapi doon sa isang samahan na yon, wala kang pagkakakilanlan. Hindi ka nire-recognize ng kamukhaan dito ng Santa Maria na samahan, organization na kabahagi ka nila. O hindi ka sakop ng kanilang miyembro. Kumbaga, kung hindi ka miyembro nila, wala kang pagkakakilala na samahan. Ganon din po sa mga pabrika o sa mga kumpanya. Merong mga tao na nagnenegosyo pero wala po silang isang malaking kumpanya. Hindi po siya kilala. Kaya po yung iba, pag lumaki na yung kanyang negosyo, nagkakaroon po sila ng brand name, pagkakakilanlan. Nagkakaroon na po sila ng samahan o malaking kongregasyon. Iyon po. Ang sinasabi po rito ng ating Apostol Pablo, ang pagkakakilanlan nyo ay iisa lang kayo kay Kristo. Hindi po kayo dapat nagkakaiba-iba ng bahagi na dapat pinagtatalo-talunan. Hindi po dapat kayo nagtatalo-talo dahil isang samahan po kayo. Buo po kayo sa pangalan ni Kristo. Yung function nyo bilang mananampalataya ay dapat makita sa inyo ng naka-align sa kalooban ng Diyos. Yun po yung sinasabi dito ng ating Apostol Pablo na ang solusyon sa pagkakabahabahagi, makita nyo na iisang katawan lang kayo. Makita nyo na kung yung isa'y nahihirapan, dapat tulungan ng karamihan yung nahihirapan. O may solusyon sa bawat nahihirapan sa pamamagitan ng samahan. Dahil kay Kristo, nagkaroon kayo ng isang pangalan. Dahil kay Kristo, yung ginagawa nyo, dapat naaayon sa kalooban ni Kristo. Ang kalooban po ng ating Panginoon Kristo ay magkaisa tayo. Kaya nga po sinabi niya, wala ng Apostol Pablo na wala ng Hudyo, wala ng Griego. Kasi ang nais po ng ating Panginoong Hesus, magkaisa tayo. Sa kanyang pangalan, magkaisa tayo. Sa kanyang pagtubos, magkaisa po tayo. Sa paniniwala, maging sa kanyang gawa na tinapos sa krus. Magkaisa lang po ang bawat Israelita, ang bawat Hintil. Iisa lamang po kay Kristo. Ayaw niya po ng pagkakabahabahagi. Dahil tulad nga po ng walis tingting, mas malakas makapag-alis ng dumi pagka mas maraming tingting sa loob ng isang walis tingting. Iyon po yung gusto niya, na huwag niyo pong i-separate yung sarili niyo. Huwag po nating makita na ako lang pala mag-isa. Kaya nga po sabi, di ba, no man is an island. Kasi bawat problema, mas mainam yung may katuwang ka sa buhay. Bawat pinagdadaanan, bawat hamon, mas mainam po yung merong nagpapayo sa iyo. Kaya po, napakalaking bilin ng ating Apostol Pablo, magkaisa kayo sa pag-iisip, sa pag-uunawa,
maging sa pagtulong. Magkaisa po ang bawat isa. Meron naman pong, pangalawa naman po sa ating slide, hamon naman po ng kasalanan. Iyon po, hamon ng pagkakabahabahagi. Pangalawa naman po is yung kasalanan. In-expose po ng ating Apostol Pablo yung kasalanan sa Korinto na nagagawa po nila. Sabi po rito sa 1 Corinthians 3:3, sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman, ang iyong pag-iinggitan at pag-aaway-away ay palatandaan na makasanlibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. Kahit wala po doon ang ating Apostol Pablo, yung nakakarating po sa kanyang balita, nako-confirm niya na makalaman pa tong nasa iglesia ng Corinto na to. Hindi pa nila lubos na nauunawaan yung biyaya ng Diyos. Yung kasalanan po ng Corinto, in-expose po ng ating Apostol Pablo dahil po meron po siyang layunin, may purpose po kung bakit niya ito in-expose. Hindi niya po ito in-expose para mapahiya po yung Corinto o yung mga mananampalataya sa Corinto. Hindi po trabaho ng ating Apostol Pablo na ipahiya sila. Alam naman po natin kung ano yung trabaho ng ating Apostol Pablo. Nakikita niya po, meron silang ginagawang hindi maganda. In-expose niya po ito sa pamamagitan ng sulat na ipaparating sa kanila upang yung purpose niya maunawaan po nila. Sabi ng 1 Corinthians 5:1-7, nakarating nga sa akin ang balitang mayroong kabilang sa inyo na gumagawa ng immoralidad. Kinakasama niya ang asawa ng kanyang ama, kahit nga pagano ay hindi gumagawa ng ganyang kahalayan. Matindi po yung nakita ng ating Apostol Pablo ron, o yung napansin, o yung nakarating na balita sa kanya. Sabi rito, kahit nga mga pagano ay hindi gumagawa ng ganyang kahalayan, at nakukuha pa ninyong magmalaki. Matindi po yung nagawa po nila. Pero sa kabila nun, naunawaan pa rin sila ng ating Apostol Pablo. Pagpatuloy po natin yung verse, dapat sana'y mahiya kayo at malungkot, at ang taong gumagawa ng ganoon ay dapat ninyong itiwalag. Kahit wala ako riyan sa katawan, nariyan naman ako sa espiritu. Kaya't parang nariyan na rin ako, ang gumagawa niyan ay hinatulan ko na. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, kapag kayo'y nagtitipon-tipon, at ang Espiritu kay nariyan sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Verse 5 po, ibigay ninyo kay Satanas ang taong iyan upang masira ang kanyang katawan, maliligtas naman ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. Matindi po yung nabanggit ng ating Apostol Pablo. Meron pong isang tao sa Corinto, sa iglesia, na may nagawa pong ganong katinding pagkakasala. Pero ano ang sabi ng ating Apostol Pablo? Hinatulan ko na ang taong yan sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Hindi po siya dapat hatulan sa ating pangunawa. Dahil isa lamang po ang naghahatol ang Panginoong Hesus. Kaya po yung authority ng simbahan, ibinigay po ng Diyos sa simbahan o sa samahan o sa iglesia upang sawayin yung mga ganong nagkakaroon ng pagkakasala. Kaya sabi ng ating Apostol Pablo, ang gumagawa niyan ay hinatulan ko na sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Tama po yung ginawa niya paghatol. Hindi po siya humatol ayon sa kanyang kalikasang pangunawa. Hinatulan po ng ating Apostol Pablo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. At meron pang sinabi, ibigay ninyo kay Satanas ang taong iyan upang masira man ang kanyang katawan, maliligtas naman ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. Ano po ba ibig sabihin nun? Ibigay ninyo kay Satanas ang taong iyan. Una na po niya sinabi, itiwalag nyo. Yun po, yung pag itiniwalag ka sa simbahan o sa iglesia, natural na sa mundo ka na. O baga, nandito ka na sa labas ng proteksyon ng Diyos. Sasabihin nga nung isang gumagawa ng kasalanan na yun,
magagawa ko na yung gusto kong gawin. Wala na yung mga naninita. Wala na yung mga sumasaway sa akin. Wala na yung nagtataas ng kilay sa akin dahil tiwalag na ako sa iglesia. Yun po yung sinasabi ng ating Apostol Pablo na ibigay nyo kay Satanas ang taong yan. Kasi ang namumuno po dito sa kamunduhan o sa labas ng samahan ng iglesia ng Diyos is si Satanas. Yung mga makamundong gawain. Kaya nga po nandun pa rin po yung biyaya. Sabi po rito, ibigay nyo kay Satanas ang taong yan upang masira man ang kanyang katawan. Doon po kasi hahantong yun. Pagka nagpatuloy yung tao na yun sa kanyang hindi magandang gawain sa kanyang katawan, yung immoralidad, o kahit hindi man yun, yung paglalasing, yung mga bisyo sa lansangan, yung mga bawal na gamot, masisira po talaga yung katawan niya. Pero ang biyaya po doon, maliligtas naman ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. Kung ito po, ang taong ito ay nag-repent o nagbago ng kanyang pag-iisip, hindi po ito mananatili sa labas. Babalik at babalik po ito sa iglesia dahil talaga naman pinili siya ng Diyos o taga rito siya. Minsan nadapa siya, nagkamali, pero babalik at babalik po yan sa iglesia. Babalik at babalik po yan sa kawan ng Diyos. Kaya po ito, maliligtas din po ito. Kahit na nakagawa po siya ng mga ganong pagkakamali. Dahil ang biyaya po ng Diyos ay higit sa kasalanan. Ang biyaya po ng Diyos, ano man yung nagawa mo, higit yan sa nagawa mo. Biyaya po yan, hindi po yan nakabase kung ano yung gagawin mo pa. Nakabase po lamang yan sa ginawa ng ating Panginoong Hesus. Ano po yung purpose ng ating Apostol Pablo na yun? Kaya in-expose niya yung ganong kasalanan ng Korinto. Sabi po rito sa verse 6, sabi, hindi kayo dapat magmalaki. Hindi ba ninyo alam ang kasabihang napapaalsa ng kaunting pampaalsa ang buong masa? Alisin ninyo ang lumang pampaalsa, ang kasalanan. Yun po yung gustong i-highlight po ng ating Apostol Pablo. Alisin ninyo ang lumang pampaalsa, ang kasalanan, upang kayo'y maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang pampaalsa. At sinundan niya pa ganito, talaga namang ganyan kayo. Ano po ba yung sinasabi niya? Talaga namang ganyan kayo. Talaga bang ganyan katitigas ang ulo niyo? Hindi po. Ang sinasabi niya po, talaga namang ganyan kayo. Yung nilinis na kayo ng Panginoon, inalis na yung kasalanan niyo ng Panginoon, talaga namang ganyan kayo. Wala na yung pampaalsa, wala na yung kasalanan sa inyo. Inihandog na po ang kordero. Yung kasunod po ng verse, sapagkat na ihandog na ang ating korderong pampaskwa na walang iba kundi si Kristo. Iyon po yung purpose, kaya bakit po niya in-expose yung kasalanan ng Korinto. Ang gusto ng ating Apostol Pablo, maunawaan nila na silang mga taga-Korinto kahit na sila nagkakasala, na nilinis na kayo ng Panginoon. Ganito kayo, nilinis na kayo ng Panginoon, naihandog na yung ating kordero. Ang purpose niya ron upang makilala pa nila ng gusto ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Upang hindi na rin sila magpatuloy sa kanilang pagkakasala. Marami pong purpose ang nangyari doon, kaya kung bakit in-expose ng ating Apostol Pablo yung mga nagawa ng mga taga-Korinto. Isa rin puro yung, sabi ito, ang disiplina ay dapat gawin sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ang dakilang tagapaglinis ng simbahan at ulo, ang Panginoon ito. Ang mga lokal na simbahan ay dapat kumilos ayon sa kanyang otoridad. Ang pagbibigay ng makasalanang Kristiyano kay Satanas ay nangangahulugan ng pagpapaalis sa kanya sa simbahan at wala nang gagawin pa sa kanya hanggang sa siya ay magsisi. Iyon po yung gustong ipaliwanag ng ating Apostol Pablo na mararanasan niya yung buhay sa labas. Kadalasan nga po yung mga nagsiseminaryo, pag nakatapos na po sila sa ibang sa Catholic po, ganun daw po eh. Meron pong isang nagkwento sa akin na sila nakapag-seminaryo,
nandun po sila ng mahabang panahon sa loob ng kumbento. Lahat po ng ginagawa po nila doon, lahat ng pag-aaral, seremonya, ginagawa po nila ron. Pero pagdating po ng para sa itong practicum o graduation, papalabasin po sila. Sige, mag-isip muna kayo kung talagang gusto nyo sumunod sa Panginoon, tsaka kayo bumalik. Sabi nga po noon, sa 100 lumalabas sa kumbento, minsan 10 lamang po yung bumabalik. Sa 100 lumalabas, 10 lang yung talagang tinawag, 10 lang yung nakaunawa na mas masarap pala maglingkod sa Diyos. Ito po yung sinasabi ng Apostol Pablo na itong taon to, nasa loob na siya ng simbahan, pero hayaan nyo muna sa labas. Maranasan niya yung proteksyon ng Diyos sa loob ng simbahan, maranasan niya yung nasa labas na kung ano-ano po yung masasagap niya na kasalanan. Dahil kung itong taong ito ay talaga pong tinawag ng Diyos, hindi po ito mananatili sa labas. Katulad po natin na tayo'y nagpapatuloy dahil alam po natin yung biyaya ng Diyos na napakasarap po sa piling ng Diyos. Hindi po siguro natin nanaisin na lumabas sa proteksyon ng Diyos o lumabas o umalis sa biyaya ng Diyos. Dahil po napakasarap ng buhay pag nasa loob ka ng proteksyon ng Diyos. Nasa loob ka ng pagpapala ng Diyos. Ito po yung gusto niyang ipaunawa doon sa mga taga-Korinto. Kasi iniingatan po ng Diyos yung bawat mananampalataya na nasa Kanya. Hindi niya po ito hahayaan na mapariwara. Kaya nga, kung talagang ito'y pinili, babalik at babalik to. Pangatlong hamon naman po, nangyayari to noon at ngayon, yung maling aral. Pagka sa maling aral po, medyo matindi po kasi sasabihin, bakit? Ikaw lang ba yung may alam na tamang aral? Mabigat po pagka ang katuruan po is yung mga maling aral. Para bang nasasabi na itong tao to, nandito na naman. Kino-question na naman yung mga aral namin. Pero ang sinasabi po nating Apostol Pablo rito, nangyayari po ito noon at ngayon. Kung merong nagtuturo sa panahon nila ng mga maling aral, sa panahon natin ngayon, nakarating pa sila. Dapat po hindi na sila nakarating. Pero iyon po talaga yung sitwasyon ng buhay. Nandun po yung kalaban ng Diyos, maging sa panahon natin ngayon, tinutwist pa rin po yung mga salita ng Diyos sa pamamagitan ng maling aral. Ano po ba yung sinasabi ng Apostol Pablo na maling aral na napansin niya sa panahon nila? Sa 1 Corinthians 15:12, sabi po ng ating Apostol Pablo rito, at kung si Kristo ay ipinangaral na binuhay mula sa mga patay, paanong ang ilan sa inyo ay nagsasabi na walang pagkabuhay ng mga patay? Ayun po. Meron po kasi sa panahon nila na gano'n ang katuruan na walang resurrection. Verse 13 po sabi, subalit kung walang pagkabuhay na muli ng mga patay, si Kristo man ay hindi muling na binuhay. Yun po kasi yung katibayan na meron talagang pagkabuhay ng mga muli. At kung si Kristo hindi muling binuhay, ang aming pangangaral ay walang kabuluhan, at ang inyong pananampalataya ay wala ring kabuluhan. Totoo po yun na kahit sa panahon nila, ganun po yung katuruan. Walang pangalawang pagkabuhay. Wala pong resurrection. Iyon po yung katuruan nila noon na nakikita ng ating Apostol Pablo na kanyang dinibang na hindi totoo yan. Kasi ang Panginoong Hesus nabuhay, nagpakita sa mga apostol, at meron po mga ebidensya. Kasi kung sasabihin ng mga tao, sige nga, i-prove mo na nabuhay ang Panginoong Hesus. Hindi po kayang i-prove sa pamamagitan ng mga ganong pananalita. Napatunayan po ito dahil may mga ebidensya, may mga nakakita, may mga naitala. Kaya po, kahit sa panahon natin ngayon, meron pa rin pong naniniwala na ang Panginoong Hesus ay hindi nabuhay ng pisikal. Hindi nabuhay muli ng pisikal. Meron silang katuruan na nabuhay lang yan, parang espiritu lang, nagpakita lang. Siguro po yun talagang babangga sa katuruan ng Biblia na ang Panginoong Hesus ay nagpakita na buhay na merong buto at laman.
Meron po rito manunulat na si Walter Martin. May sinulat po siyang isang libro na kumukontra po doon sa ganong katuruan. Sabi rito, meron siyang, sa passage niya, nakalagay po rito, kinote lang niya po ito dahil hindi po sa kanya galing to. Sabi, "The King Christ Jesus was put to death in the flesh and was resurrected an invisible spirit creature." Yun po, nung nag-resurrect daw yung Panginoong Jesus, invisible spirit daw po. Alam po naman natin na may mga Bible verses na talagang sinabi niya, ang multo ay walang buto at laman, pero siya nahahawakan. Meron din pong number 2, sabi, "In His resurrection, He was no more human. He was raised as a spirit creature." Yun po yung mga katuruan nila. Sabi, "Christ's body was dissolved into gases or preserved somewhere as the grand memorial of God's love." Meron po talagang ganung mga katuruan na hanggang sa panahon natin ngayon nakarating pa. Hindi raw talaga nabuhay ang Panginoong Hesus na may katawan pa. Spirit lang daw po, sabing ganun. Pero alam po natin na ang katotohanan na ang Panginoong Hesus ay nabuhay muli, nagpakita, nahawakan pa ni Thomas, at talaga namang nagutom pa nga, sabi. Diba? Kakain siya, sabi gano'n. Kaya yun po yung pinaniniwalaan natin na alam po natin na ito'y tama, ito'y totoong katuruan na tama po. Kaya po sa sinasabi ni Pablo na mayroong nagtuturo ng mga maling katuruan. Kaya hindi po sa sinasabi na kayo na lang ba tama? Hindi po. May basihan po kasi, meron po kasing mga ebidensya. Kaya po nasasabi natin na may mali at may tamang katuruan. Meron din po mga katuruan na nagtuturo sa kanilang mga religion o sa kongregasyon nila yung polygyny at saka polyandry. Yung ang isang babae at isang lalaki pwedeng mag-asawa o pwedeng magpakasal sa mas marami pang person. Sabi rito, yung polygyny, polyandry is allowed one person to marry to multiple man or woman. Ayun po ba, sa panahon po ng Old Testament, nangyayari po yun. Permitted, but not promoted. Hindi po pinopromote ng Panginoon na mag-asawa ng marami. Sabi nga po ng isang biro lang po ito huwag po magagalit yung mga kababaihan. Sabi po, masakit daw po ang ulo niya sa kanyang asawa na babae. Paano kung mag-aasawa pa ng marami? Mas maraming sakit ng ulo. Pero yun lamang po ay biro. Dahil yung mga kabiyak natin sa buhay, hindi po sakit ng ulo yan. Katuwang po natin sa buhay yan. Kaya po, yun nga po, napansin natin Apostol Pablo na kahit nung panahon na yon, meron pong immoralidad na nangyayari na nag-aasawa po ng marami, yung isang lalaki o yung babae naman nag-aasawa ng maraming lalaki. Kaya po, sa panahon kasi natin, sabi, ipinayo po ng ating Apostol Pablo na sa pagiging Christian living, kailangan, sabi rito nabanggit niya po sa 1 Timothy 3:2, na kailangan yung isang lalaki ay isa lamang ang asawa. Sasabihin po ng iba sa mga namumuno lang sa simbahan yan. Hindi po, bilang isang Kristiyano, yun po yung pinapayo ng ating Apostol Pablo. Ang halimbawa po niyan, meron po kasing epekto yung mga ganong maling aral. Unang-una nga po, pagka ganon ang paniniwala ng isang kongregasyon na pwede pala mag-asawa ng marami, malaki pong epekto nun sa ating pamumuhay bilang Kristiyano. Nangyari na rin po yun kay King Solomon. Napakarami pong asawa ng ni Haring Solomon. Ang nangyari po sa kanya, inilayo po ng mga asawa niya yung kanyang puso sa Panginoon. Ganun po yung nangyayari pagka marami pong asawa. Kasi nga po, pagka sinabi po ng, halimbawa po, yung isang lalaki o yung isang hari, meron pong 7 asawa. 7 na lang po isang araw sa isang asawa. Lunes hanggang Linggo, kailangan niyang gampanan yung pagiging niyang asawa dun sa babae.
Paano naman po yung sa Panginoon? Iyon po yung ipinupunto rito. Si Haring Solomon, hindi lamang po 7 yung asawa. May nabanggit po na 700 plus 300. Kaya po, every second siguro, kailangan yung gampanan yung pagiging asawa. Kasi nga po, yung kanyang pagiging asawa, obligasyon din niya po yun. Kasi ang isang hari, kailangan niya tugunan ang bawat pangangailangan eh. Hindi lamang ng kanyang mamamayan, kundi maging kanyang asawa. Kaya nga po, ang nangyari, lumalayo yung puso ng Haring Solomon sa Diyos. Dahil ang mga kasama niya, puro asawa niya na dapat niyang gampanan. Ganoon din po sa panahon natin. Isa pa, magkakaroon po rin ng pag-iinggitan. Napapanood naman po natin siguro sa TV o sa mga balita na lalo kay Tulfo, napakarami pong ganong problema. Yung mga kabit, yung merong mga pangalawang asawa, mahirap po. Sakit lamang po ng ulo yun. Pero kaya nga po kung susundin natin yung payo ng ating Apostol Pablo na dapat iisa lamang po yung asawa, mas mapapabuti po yung buhay natin. Hindi lamang po sa kalalakihan, kundi sa mga kababaihan. Yun po, yung isang epekto rin po ng maling aral pagdating sa yung katuruan po nila, yung destination po natin after death. Kasi sinasabi po doon, epekto po yun. Kung wala pong pagkabuhay ng mga muli, saan ba pupunta yung tao? Kaya nga po sabi ng ating Apostol Pablo na ang patunay na may pagkabuhay na muli is ang ating Panginoong Hesus. Sabi ng talatang Mark 16 tapos 19 ang verse, He was taken up into heaven and sat at God's right hand. Ang ating Panginoong Hesus ay nung dinala na siya sa langit, nakita po nila na inupo sa kanang kamay ng Diyos. Ibig sabihin talagang may pagkabuhay na muli at may destinasyon po yung buhay ng tao. Yung destinasyon niya bilang mananampalataya ay sa langit. At ang Panginoong Hesus ay nakaupo na sa kanang kamay ng Diyos, ng Ama. At ang kanang kamay po ng Ama ay nangangahulugan po na ito ay kapangyarihan, authority. Bilang isang Kristiyano po, sabi rito, Father's right hand, access to God. Kung ang Panginoong Hesus ay nasa kanang kamay na ng ating Ama, yung mga believers, pag humiling ka sa ating Panginoong Hesus o nanalangin ka sa Panginoong Hesus, immediate na yung kanyang response o makaka-access na tayo sa biyaya ng Diyos, sa trono ng Diyos. Isa pa, yung tinasabing Father's right hand na nakita nila doon is yung victory over evil. Complete victory na po yun. Dahil tayo at ang Panginoong Hesus ay nakaupo na sa kanang kamay ng Ama. Sinasabi nga po ng Bible na kasama po natin siya na nakaupo sa kanang kamay ng Ama. Yun po, yung epekto nun, pag mali yung katuruan, hindi po nila alam na nagumpay na ang Panginoong Hesus. Hindi po nila lubos na maunawaan na makaka-access na para tayo kay God sa ating Abba Father. Kasi nga po, hindi nila alam na nabuhay ng pisikal ang Panginoong Hesus at umupo sa kanang kamay ng Ama. Kaya nga po, sinasabi ng ating Apostol Pablo na huwag tayo dun sa mga maling aral na yun. Doon tayo sa sinasabi ng Biblia na tama at naaayon sa kalooban ng Diyos. Ngayon, bumalik po tayo rin sa pakikiisa kay Kristo. Kasi nga po, ang nakipag-isa na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na po yung dati. Kasi kung bago kang nilalang, bago na po yung pangunawa mo doon sa katuruan ng Biblia na mga tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. May mga pakinabang po yun, yung pakikipag-isa kay Kristo. Malaki po ang pakinabang. Unang-una po ron yung bago ka nang nilalang. Dahil dati kung wala ka pa kay Kristo, ibig sabihin na kay Adan ka pa. Alam po naman natin na kay Adan, nagsimula yung pagbagsak ng sangkatauhan. Pumasok ang kasalanan. Ibig sabihin, pag wala ka pa kay Kristo, nandoon pa yung kasalanan at nananatili pa sa iyo. Pero nakipag-isa ka na kay Kristo, nilinis na ang iyong kasalanan. May benepisyo pa rin po pag
pakikipagkasundo at kapatawaran ng Diyos. Isa po sa benepisyo na pakikipag-isa kay Kristo ay pakikipagkasundo sa Diyos. Sabi ng 2 Corinthians 5:19, sa makatuwid kay Kristo ay ipinagkasundo ng Diyos ang sanlibutan at ang kanyang sarili, na hindi na ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pakikipagkasundo. Yun po yung nilinaw ng ating Apostol Pablo, na yung kanilang katuruan, yung kanilang ipiniprit sa panahon nila na yun ay ang Panginoong Jesucristo ang nakipagkasundo para sa Ama, para sa atin. Kaya kung ang isang tao ay nakipag-isa na kay Kristo, magkasundo na kayo ng Ama. Makaka-access ka na sa trono ng biyaya. Nakakapagtagumpay na ang bawat mananampalataya sa anumang suliranin sa buhay. At kumpleto na yung katagumpayan na yun dahil tinapos ng ating Panginoong Hesus. Lalo na dun sa galit ng Diyos. Kasi yung iba, ang nasa isip lagi, galit sa iyo ang Diyos pag nakakagawa ka ng ganito. Habang tayo ay nasa lupa, sabi nga ng ating Apostol Pablo, yung gusto niyang gawin, hindi niya magawa. Pero yung ayaw niyang gawin, yung nagagawa niya. Ibig sabihin, talagang nandito pa tayo sa laman. Nagkakamali at nagkakamali pa rin tayo. Pero huwag po tayong manatili sa pagkakamali. Dahil napagtagumpayan po ng ating Panginoong Jesucristo, lahat ng pagkakamali na ating ginawa, tinubos na niya tayo sa krus ng Kalbaryo. Ang isa pang benepisyo, lahat ng pangako ng Diyos ay oo. Sa 2 Corinthians 1:20 sabi rito, sapagkat ang lahat ng mga pangako ng Diyos sa Kanya ay oo, kaya't sa pamamagitan niya ay aming sinasambit ang Amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Napakasarap po ng ganong alam po natin na tama po yung katuruan na lahat ay oo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Lahat ay yes. Ano man yung hilingin ng isang mananampalataya sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, hindi po ito mahihindihan ng Diyos sa tamang pagkakataon lamang. Meron po kasing God's timing talaga. Minsan alam natin, ipipray tayo, pero hindi pa dumarating. Pero makakaasa po tayo na ito'y ating mararanasan dahil lahat po yan, yes po yan. Wala pong no sa Diyos. Pagka ang Panginoong Jesucristo ay ating kasama o nakipag-isa na tayo sa Panginoong Jesucristo. Kahit ang katibayan po nun, yung makita nyo po nung namuhay ang ating Panginoong Jesucristo sa lupa. Nung namuhay po siya rito sa lupa, nag-pray po siya dahil marami po siyang papakainin mga tao. Nangyayari po yun. Kumbaga, nagkaroon ng kapangyarihan upang matugunan yung pangangailangan ng maraming tao. Yung mga ebidensya pa po nun, yung mga may sakit na napapagaling, yung mga patay na nabubuhay, lahat po yun, yes po kay God yun dahil sa Panginoong Jesucristo. Wala pong hinindian ang ating Diyos doon sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Iyon po yung ating pag-asa o yung benepisyo na pakikipag-isa kay Kristo. Meron pa po, sabi rito, kung ikaw ay nakipag-isa na kay Kristo, nasa iyo at sa atin ang kaisipan ni Kristo. Ibig sabihin po, sabi po ng 1 Corinthians 2:16, sapagkat sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon upang siya'y turuan niya, subalit nasa amin ang pag-iisip ni Kristo. Mayroong karunungan, katwiran, kabanalan at katubusan dahil kay Kristo. Yun po, pag ikaw ay nakipag-isa na kay Kristo, yung pag-iisip ng Panginoong Jesucristo, sinasabi po ng Bible, nasa sa atin na. Ano po ba yun? Yun po yung karunungan. Kailangan po natin dito sa buhayan, karunungan, katwiran. Pag tinitingnan po tayo ng Ama, hindi po yung katwiran na ginagawa po natin nakikita, kundi yung katwiran po na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kabanalan, katubusan. Yun po yung nasa isip na po dapat ng isang nakipag-isa na kay Kristo. At iyon na po yung inilalagay ng banal na Espiritu. Sinasabi po roon na matuwid ka na sa harapan ng Ama, banal ka na, tinubos ka na sa pamamagitan ni Kristo. Iyon po yung sinasabi ng Apostol Pablo na kapag nakipag-isa ka na kay Kristo, nasa iyo na yung kaisipan ni Kristo. Meron din po sabi ng 1 Corinthians 1:30 na
Subalit kayo ay na kay Kristo na naging karunungan para sa atin mula sa Diyos, katwiran, kabanalan at katubusan, upang ayon sa nasusulat, ang nagmalaki ay pinagmamalaki ang Panginoon. Yun po yung sinasabi po ng banal na kasulatan na anak kay Kristo Jesus, ang ipinagmamalaki po ay ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil po, hindi po natin may pagmamalaki yung ating sariling kakayanan. Unang-una po sa kaligtasan, wala po tayong parte sa kaligtasan. Pagmamalaki lamang po natin yung tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Sa mga biyaya, sa mga pagpapala, sa kalakasan, hindi po tayo makapagtrabaho kung hindi po tayo binibigyan ng kalakasan ng ating Panginoon. Wala pong kasigurudan yung kaligtasan kung wala pong Panginoong Hesus. Kaya po talaga namang may pagmamalaki lamang po natin ay ang Panginoong Hesus. Wala na pong iba. Iyon po yung payo ng ating Apostol Pablo. Meron naman po yung condemnation. Pag nakipag-isa ka na po kay Kristo, wala na pong condemnation. Kasi mababasa niyo po sa Old Testament sa mga ngaral 12:14, sapagkat hahatulan tayo ng Diyos ayon sa lahat ng ating ginagawa, mabuti man o masama, hayag man o lihim. Ang linaw po ng verse, sapagkat hahatulan tayo ng Diyos ayon sa lahat ng ating ginagawa. Ano po ba yung sabi kanina? Wala na pong kahatulang parusa, di ba? Ang nakipag-isa na kay Kristo. Roma 8:1. Sabi rito, kaya nga wala nang kahatulang parusa sa mga tao nakapag-isa na kay Kristo Jesus. Pero sa Old Testament, hahatulan tayo ng Diyos. Bakit tayo hatulan ng Diyos? Dahil, sabi rito, sapagkat hahatulan tayo ng Diyos ayon sa lahat ng ating ginawa. Kung ang ipagmamalaki po natin ay ating ginawa, may kahatulan po talaga. Kasi po, hindi po makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos yung mga ginagawa lamang natin kung wala po si Kristo sa ating buhay. Kaya po, kung nakipag-isa ka na kay Kristo, wala nang kahatulang parusa sa mga tao nakipag-isa kay Kristo Jesus. Panghawakan po natin yan. Meron po kasing dalawang hatol eh. Isang hatol sa impyerno at ang isang hatol sa langit. Yung hatol na pinakamabuti ay napupunta doon sa nakipag-isa na kay Kristo. Yun po yung mga benepisyo na talaga namang pag nakipag-isa kay Kristo, nararanasan po natin. Meron pa pong isa. Pag nakipag-isa kay Kristo, may kasiguruduhan ng kaligtasan. Sa 1 John 5:11 hanggang 12, sabi rito, at ito ang patotoo, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan. Ngunit, kung wala sa kanya ang anak ng Diyos, ay wala siyang buhay na walang hanggan. Ang linaw po ng mga verse sa Bible. Kaya po minsan pagka tayo nag-evangelize, nakakalungkot na tumatanggi po yung iba. Kasi pagkat malinaw po na pagka tumanggi, meron naman po kasi tumatanggi na alam na niya yan. Kumbaga nagmamadali siya, meron po talagang tumatanggi na wala siyang interes sa mga sasabihin mo dahil nakikita niya na salita ng Diyos yung ibibigay mo, aalis na lang bigla o i-reject na lang bigla, nakakalungkot po. Pero at least, yung mga ganong tao na-expose na sa, alam nila na merong namamahayag ng salita ng Diyos. Once na ma-realize nila na kailangan nila ng kaligtasan, alam nila kung saan po sila pupunta. Alam po nila kung ano yung hahanapin nila para sa kaligtasan. Kasi yung mga taong sa una pa lang ay tumatanggi na ng salita ng Diyos, hindi pa po oras para maunawaan nila yung salita ng Diyos. May tamang oras po ang Diyos. Hindi naman po sa isang presenta pa lang natin ng salita ng Diyos, tatanggapin na po agad eh. Ang masama po ron, minsan tinanggap nila bilang kaisipan lang. Kumaga, pakitang tao lang na para hindi ka lang mapaya, tinanggap nila o nakinig sila. Pero wala naman pala sa puso. Mas mainam na po yung matagal bago tanggapin, pero talaga nung tumanggap, hindi na talaga naalis sa kanyang isipan yung salita ng Diyos. Mas masarap po yung ganun. Isa po sa benepisyo yung kasiguruduhan ng kaligtasan.
Kasi kahit sa panahon natin ngayon, may mga nagtuturo pa rin na hindi pa po sure yung kaligtasan nyo, nawawala pa yung kaligtasan. Kung ako po yung tatanungin ninyo, ako po, sure na po. Kayo po ba, sure na po, na ligtas na po? Amen. Kasi po, nasa sa atin ang Panginoong Hesus. At ang mga pinili ng Diyos o yung mga tumanggap po sa Panginoong Hesus, hindi niya po hayaan na mapahamak ito. Hindi niya po hayaan na mamuhay tayo sa hindi kalooban ng Diyos. Inihahanda niya po yung bawat daan, bawat tao na mga kasalamuhan natin upang tayo hindi malihis. May mga pagkakataon talaga na nakakaranas tayo ng katigasan ng ulo. Pero hindi po tayo namumuhay sa katigasan ng ulo. Isang benepisyo pa yun nga po, kung sigurado na yung kaligtasan, meron ka ng eternal life sa pakikipag-isa kay Kristo. Buhay na walang hanggan talaga yon pagka meron ka ng Panginoong Hesus. Sabi nga ng John 10:28 hanggang 29, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanmay hindi sila mapapahamak. Napakaganda pong pangako. Kailanmay hindi sila mapapahamak. Yung buhay na walang hanggan po ba hanggang kailan? Walang hanggan po eh. Once na tinanggap mo, sabi rito, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanmay hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Kahit pala agawin tayo, hindi tayo maaagaw. Pangako po ng Diyos yan eh. Dahil mas makapangyarihan po ang Diyos kahit anong pa mang elemento. Sabi pa rito, ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Sa anak hindi ka maagaw, sa Ama hindi ka maagaw, sigurado na po talaga yung eternal life natin. Dahil nakipag-isa po tayo kay Kristo Jesus. Meron pa pong isang benepisyo, buhay na pag-asa at tagapagmana. Kung meron ka na pong eternal life, mayroon ka pang mamanahin. Sabi po ng 1 Peter 1:3-5, pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo dahil sa laki ng habag niya sa atin. Habag lamang po talaga. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo Jesus. Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa na magmamana tayo ng kanyang kayamanang di masisira, walang kapintasan at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakahandang ihayag sa katapusan ng panahon. Isa po yan sa napakagandang pangako ng Diyos na hindi po natin makakalimutan. Meron na tayong buhay na walang hanggan, tagapagmana pa tayo. Meron tayong buhay na pag-asa. Habang tayo nabubuhay rito, yung pag-asa po natin hindi nawawala. Kaya nga po merong umuugong na usapin sa social media na yung masasabi yung rapture, marami pong nagtatalo-talo ron. Kaya nga po, totoo namang may rapture. Pero bakit kailangan po pa natin pagtalunan kung kailan? Kasi yung iba, sinasabi, para maging handa tayo. Kaya ang totoo po nun, inihanda na po tayo ng Diyos. Mangyari man yun sa date na yon, lumagpas man yung date na yon, inihanda tayo ng Diyos. Yung paghahanda po ba natin ay sapat? Hindi po sapat yun. Ang paghahanda lang ng Diyos para sa atin ay sapat. Inihanda tayo, ginawa tayong banal, nilinis tayo upang makasama po tayo sa rapture. Naniniwala po tayo sa Panginoong Hesus, kaya yung rapture na yon, kahit mamaya mangyari, nakakasigurado po tayo. Sabi nga po, talaga mangyayari yung rapture na yan. Kaya nga po, yung iba, maghahanda na po tayo para maikalat pa yung mabuting balita, para yung gospel na yan is maihanda po natin sila. Maiparinig po natin sa kanila na totoo yung rapture. Totoo yung tinapos ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Paniwalaan lang nila. Sama-sama po tayo sa final. Kaya po lahat ng naniniwala sa Panginoong Hesus, makakaasa po sa eternal life, sa rapture. Makakaasa po tayo na yung paghahanda ng Diyos na ginawa sa atin, mararanasan po natin sa panahon ng rapture niyan.
Sabi dito, ang lahat ng ito ay biyaya lang ng Diyos, maging ang pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Kaya nga po sabi, hindi po natin kayang makipag-isa sa Panginoong Hesus sa ating sarili lamang. Kaya nga po pag nag-evangelize tayo, minsan nararanasan natin ma-reject, o kaya tayo man, siguro nung ini-evangelize tayo noon, tumatanggi pa tayo. Busy ako, may gagawin ako. Pero bakit ngayon nandito na tayo? Kasi nga po, yung pakikipag-isa po natin kay Kristo Jesus, hindi po to sarili natin. Ano po sabi ng Bible verse? Ang lahat ng lumalapit sa akin ay inilapit ng Ama. Kaya po yung ating ginawa na pagtanggap sa Panginoong Hesus, ang ating Ama po ang may kalooban nun. Binigyan niya po tayo ng kaunawaan upang makita yung kagandahan, yung benepisyo ng pagtanggap po natin sa Panginoong Hesus. Kasi sabi ng iba, may parte ang kaligtasan ng ang tao sa kaligtasan. Ano yon? Yung pagtanggap? Hindi po. Pati po yung pagtanggap natin, gawa po ng Diyos yun. Diyos lamang yung may akda na tatanggapin natin ng Panginoong Hesus. Kasi nga po, nakita na ng Diyos yung ating future. Sabi ng iba, nakita ng Diyos na tinanggap natin ang Panginoong Hesus. Pero sino po yung gumagawa ng paraan para po tumanggap tayo sa Panginoon? Ang Diyos pa rin po. Ang Diyos Ama. Dahil siya po yung naglalapit sa atin sa Panginoong Hesus. Dahil alam niya po na ito yung mga tinubos ng aking anak eh. Ito yung naniwala sa aking anak. Kaya po yung buhay na nararanasan natin ngayon, yung pakipag-isa natin kay Kristo, biyaya lamang po yan. Sabi ganito, ngayon na isa kang bagong nilalang, ano naman ang kayang gawin kung ikaw ay nakipag-isa na kay Jesus sa Panginoong Jesucristo? Yung mga nauna, yun yung benepisyo ng pakipag-isa kay Kristo Jesus. Ito naman pangalawa, sabi rito, ano naman yung kaya mong gawin? Sabi, Brad, meron pa palang kayang gawin eh. O meron pa palang gagawin eh. May gagawin po tayo bilang isang Kristiyano. Hindi po para tayo maligtas. Gagawin po natin ito dahil ito po yung masarap gawin habang tayo ay nasa biyaya ng Diyos. Sabi po rito, dahil nasa biyaya ka ng Diyos, kaya mo nang magpatawad. Tama po ba? Kaya po natin magpatawad dahil tayo pinatawad lamang din. Biyaya po yung pagpapatawad sa isang tao. Kasi marami po, hindi po talaga kaya magpatawad. Kasi hindi po nila naunawaan na sa dami ng kasalanan nila, pinatawad lamang din sila ng Diyos. Kaya kung nakipag-isa ka na kay Kristo, kaya mo na magpatawad. Kung nakipag-isa ka na kay Kristo, kaya na makipagkasundo ng may respeto sa ibang tao. Kasi yung iba nagpapatawad pero hindi pa rin nakipagkasundo. Paano yun? Kasi pinatawad na kita pero gagantihan kita. Merong mga ganon. Pero dahil nakipag-isa ka na kay Kristo, kaya mo na makipagkasundo ng may respeto sa tao. Dahil hindi na ikaw to eh, bago ka nang nilalang. Kung ikaw to, maaaring ganun yung mangyari. Pero dahil nakipag-isa ka na kay Kristo, bago ka nang nilalang, makikipagkasundo ka na sa mga tao na nakasakit sa'yo o nasaktan mo dati, at ito yung nire-respeto mo kung ano man yung maging desisyon nila. Sasabihin, sige, pinapatawad na kita, pero hindi na kita kaibigan. Respetuhin natin yun kasi desisyon nila yun. Bilang isang Kristiyano, may respeto ang bawat Kristiyano. Ano man yung desisyon nila. Pero naniniwala ako na yung pakikipagkasundo na to, ito yung solusyon para bawat isa ay magrespetuhan. Kaya lahat na nakipag-isa kay Kristo, marunong makipagkasundo. Pangatlo naman po, kaya kung kaya nang sumamba ng totohanan sa Diyos, yung mga nakipag-isa na kay Kristo. Bakit meron bang sumasamba ng hindi totohanan? Meron po. Yung atin lang, upo lang, pero iba pala yung nasa isipan. Iniintay na anong oras ba matatapos to. May mga ganon. Kasi yung mga talagang nakipag-isa kay Kristo, totohanan na yung pagsamba niyan. Ano ba yung totohanan? Sabik na sabik silang kumanta, sabik na sabik silang makinig ng salita ng Diyos,
sabik silang magbukas ng salita ng Diyos. Yun po yung totohanan. Kumbaga, naniniwala sila na pakinabang ang bawat maririnig nila sa salita ng Diyos. Ang nakipag-isa na kay Kristo, kaya nang sabihin na mahal ako ng Diyos. Kaya po ba nating sabihin yan? Siya po sabihin natin, mahal ako ng Diyos. Ayun. Mahal talaga tayo ng Diyos kasi ang Panginoong Hesus ay nasa atin. Kung wala ang Panginoong Hesus sa atin, hindi po tayo mahal ng Diyos. Pero gagawa po siya ng paraan at ilalapit kaya po niya sa Panginoong Jesucristo. Napakalaking bagay po na mahal ka ng Diyos. Unang-una po, wala po doon yung galit ng Diyos sa iyo pagka mahal ka ng Diyos. Kasi matindi po pag yung galit ng Diyos ay nananatili pa sa isang tao. Wala pong kaligtasan yun. Pero dahil nakipag-isa ka kay Kristo, mahal ka na ng Diyos. Meron pang isa, kaya ko nang maglingkod sa Diyos. Dahil nakipag-isa ka na kay Kristo, kaya mo nang maglingkod sa Diyos. Hindi ka lang basta-basta yung makikinig ng salita ng Diyos. Hindi ka lang basta-basta yung nanonood lang sa mga views sa social media. Kaya mo nang maglingkod, a-attend ka, meron kang maibabahagi sa iba. Kasi pag yung tao ay nakipag-isa na kay Kristo, yung revelasyon ng banal na Espiritu, dadali sa kanya yan. Kaya pag merong kang mga kaibigan o mga kasamahan sa trabaho na nangangailangan ng salita ng Diyos, magagamit at magagamit mo to. Mangungusap sa yung banal na Espiritu, sharean mo siya. Hindi mo alam yung pinagdadaan ng tao na yun, pero dahil sa pagsishare mo sa kanya, naliwanagan yung kanyang kaisipan. Hindi mo alam na meron na palang tangka sa kanyang buhay yan. Pero dahil nabahagian mo ng salita ng Diyos, nagbago yung kanyang isip. Bakit po ganun? Kasi buhay po yung salita ng Diyos. Mangungusap po sa yan, mangungusap po yan doon sa siniran mo. May mga problema na hindi po binabanggit sa mga kasama sa bahay, hindi binabanggit sa trabaho. Minsan, pag nag-reveal po ang banal na Espiritu sa iyo at siniran mo, mag-o-open na po sa yan. I-open niya at hihingi pa sa iyo ng panalangin yan. Dahil alam niya na yung mga salita ng Diyos ay nasa iyo, buhay ang salita ng Diyos, kikilos din po sa buhay niya. At ang panghuli po, sabi rito, dahil nakipag-isa ka na kay Kristo, kaya ko nang magbigay sa gawain ng Diyos ng may masayang puso. Amen po ba? Nararanasan po ng bawat isa to, kahit noon o ngayon, na pag wala pa kay Kristo ang isang tao, hirap na hirap po magbigay. Kailangan pang basahan ng Malakay 3:10 para magbigay. Meron pong ganon. Kahit sa panahon po ng Panginoong Hesus, di ba? Yung isang mayaman, nagbigay, nagmalaki pa. Pero yung babaeng balo, nagbigay siya ng maliit na halaga, pero bukal sa kanyang puso dahil nananampalataya sa Diyos. Minsan, nagbibigay ang isang tao dahil may pangako na dadami to. Itanim mo to, dadami to. Itanim mo to, invest mo to sa gawain ng Diyos, dadami to. Hindi po, kaya po tayo nakapagbigay, binigyan na po tayo ng Diyos. Pinagpala na po tayo ng Diyos sa kalakasan, sa trabaho. Pinagpala na po tayo ng Diyos, kaya po tayo ay nakakapagbigay sa gawain ng Diyos. Kaya po yung nakipag-isa na kay Kristo, isang bagong nilalang, may masayang pusong nagbibigay po sa gawain ng Diyos. Tumutulong sa gawain ng Diyos, nagpapahayag ng salita ng Diyos. Yun nga po, ang lahat na nito ay dahil sa biyaya lamang ng Diyos na nasa atin sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. At panghuling verse po, sabi po ng Roma 5:17, sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, naghari ang kamatayan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Jesucristo, ang mga taong pinagpala ng sagana at itinuring na matuwid ng Diyos, ay maghahari sa buhay. Kung ikaw ay na kay Adan, maghahari ang kasalanan. Kung ikaw ay na kay Kristo Jesus, paghaharian mo ang buhay dahil sa tinapos na gawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ayaw ng Diyos na maghari sa iyo ang galit. Ayaw ng Diyos na manatili yung galit, kaya pinatawad ka niya. Ayaw ng Diyos na maghari sa iyong kahirapan,
Ayaw ng Diyos na maghari sa iyong karamdaman. Kaya kung nakipag-isa ka kay Kristo, maghahari ka sa buhay na ito. Sige po, maraming salamat po sa Panginoon. Tayo po ay manalangin.